Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kayo po ba'y naniniwala pang may makukulong na senador? Abay, sabi ng aking bubit makuyang mga ateng, mukhang wala na. Gulat kayo, no? Bakit? Aba, kailangan pala yung kanilang boto para sa impeachment ni VP Sara. Horse trading. Aray. Oras Bishop Efraim Fautagana, alas 8:10. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Kaya pala yung iba dyan pachis-chis lang, pachil-chil lang. Sabi nga Senator Marco, mukhang safe na sila. Ayan. Kaya mukhang kailangan na yung budget huwag reenacted daw, Senator Ping, Senator Win, Senator Kiko, Ayan. Kahit punong-puno ng corruption, Abay, mukhang hindi kaya ano yan? Hindi kaya pambili ng boto yan? Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Hindi lamang ito pang slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. People making lists, buying special gifts, taking time to be kind to one and all. It's that time of year when good friends are dear, and you wish you could give more than just presents from a store. Why don't you give love on Christmas Day? Pero ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. I'd be so happy if ayaw po mahabigan ng reenacted budget, Ayan. Christmas Day. Bakit naman, Mr. President, kung punong-puno naman ng iniserso dyan, mga corruption, di mas mainam na yung dati habang hinihimay pa. Ayan, For you, wag madaliin. smiling light, Ba't ba minamadali kasi, there's an Kasi malungkot daw mga congressmen, wala pang bonus. it's that Hinihintay pa yata maaprubahan ang budget, sincere kaya lang good morning sa mga gods of Padre Faura, things that naalala po yung impeachment laban kay you love. dating delayed Chief Justice Renato Corona. Ayan. Mukhang Couple of steps, part 2. know there's someone who Hindi kaya yan, naalala po niya mahabigan nung inimpeach ang dating Chief Justice Renato Corona. Justice Maidas Marquez, di ba? Kasakasama ka pa rito nun, di ba?
Di ba yung para makuha ang boto para ma-impeach ang dating Chief Justice Corona? Di ba bumaha ang PDAF? Ayan, naalala po niyo mga kaibigan. Yung pinagtatanggol ng dating Pangulong Pinoy na yung daw PDAF hindi daw pork barrel yun. Di ba yung PDAF yun ang sabi nga mismo ng mga galing sa Oblo pinambili ng boto para ma-impeach ang Corona, ha? Chief Justice Corona. Hindi kaya ganito na naman yan? Good morning, second gentleman. Ay, naimbag nga bigat po, Attorney Man sa Carpio, ha? Naimbag nga bigat mo kabsat. Ayan, madidatantanan apo, ha? Talagang nakaprogram na yata, ha? Anyway, mahabigan ni, pero ingat din, baka mamaya history repeats itself. Ika nga, ha? Ingat-ingat dyan dahil yung mga binigyan ng mga sandamakmak na PDAF nung araw. Anong nangyari? Ayan. Napasok sa Oblo. Ayan. When good friends are Mauulit na naman. wish you could give more than just presents. So, yan ang tutukan natin. I know you Magandang umaga, Pilipinas. Christmas Day. Ilang days na lang ba before Christmas? And a man who had every 8 days na lang ba? Ayan, 8 days na lang. Tama, ha? bring. 8 days na lang Pasko na, ha? Malungkot pa ang mga kongresista at wala pang bonus, di makauwi ng probinsya. Apo, Speaker Boji D, ha? Classmate. Abay, di ko akalaing naging classmate mo pala, Jerry ba, ha? Ayan. Itong si Speaker Boji D, ayan. Saan school ba nag-aral si Speaker Boji, ha? That Alam ko itong si Jerry Boy, world sing pare-pareho kami na alma mater nito, Lyceum of the Philippines, ha? Ayan. to show the things. Ibang school. Why don't Anong school yan kung maging naging mag-schoolmate kayo, ha? Ayan. USTC Boji D. Ayan. Ganun ba? Akala ko graduate sila na nag-aral sa Quezon Avenue University. Ay mga classmate, magandang umaga. Ano ba ang latest ngayon sa Malacanang? Ayan, ano nga ba yung sinasabi ko kanina? Ayun, abay, Apo Diputado Sandro, ha? Ayan, adda ka numot pondo, Apo, apay madiyo kayo irwar. Ayan, agur uray, dagiti congressman. Tapno adda ka numot mai-regalo da kadagi constituent da di probinsya, ha? Awan, iti Christmas party, ha? Ayan, parang Christmas bonus. Para bagang, para bagang nagkabawian. Bakit bossing, binawi mo pa ang Christmas bonus namin? Baka magaling ang aming papa. Ang Pasko namin paano na? Ow! The head Kaya yung mga constituents, mga congressman, huwag niyo pong asahan, ha? Ayan, dahil ano po, ha? Ayan, hindi pa aprobado yung budget. Ayan. So wala pang kas-advan. Wala pang kas-advan. Wala na yung mga naibigyan ng mga kas-advance. Nasa Oblo na, nasa Senado na. Babalikan natin yan. Ang dami naman natin mga issue ngayon. Good morning, James Kumar ng D-Corp. Oy pare ko, hindi ba nag-RNR yung mag-amang suspect, ha? Yung Indian nationals na namaril doon sa Bondi Beach sa Australia? Merry Christmas! Aba, nagpunta pala sa Mindanao ang mga ito, ha? Baka naman naimbitahan mo dyan sa D-Corp. Merry Christmas! Bago namaril doon sa Australia, grabe talaga kalungkot, ha? Dami nabubuang. Merry Christmas! Merry Christmas, Mr. President. Kumusta ang puto bongbong?
pwede. Ayan, pwede ba nating matikman mislet yung puto bongbong ng presidente? Ayan, sagana ba ang puto bongbong na gawa ni Jonathan Soba? Ayan, si Mr. Siomai King. Alamin nga natin ang latest muna mula sa Malacanang. Ang Pangulong Bongbong Marcos pangungunahan daw ang panunumpa ng star rank officers ng Philippine National Police. Abay, sino ba nasa CIDG ngayon sa PNP, ha? Ba't di nila, sino bang chief ng ISAP ngayon na Apo Ometa Browner, ha? Yan, Secretary Gibo, ba't nalusan tayo nung nung dalawang Indian nationals, actually Australian citizen yung anak, ha? Anak ba o yung tatay, ha? Ayan, nag-training nga ba sa Mindanao bago na maril dun sa Australia? Walang ha? Di ba natiktikan ng mga intel natin dyan sa Mindanao? Alamin natin ilan ba ang opisyal ng PNP na bibigyan ngayon ng estrella sa kanilang mga balikat? Sama ito gaganapin na Miss Let, sa Campo Crame o sa Malacanang? RH number 14. Let Narciso please come in, Miss Let. Lakay, gaganapin ngayong umaga sa Malacanang ang oath-taking ceremony ng mga bagong promote na opisyal ng Philippine National Police. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa ng 50 bagong general ng PNP. Kabilang dito ang 44 na 1-star rank generals at 6 na 2-star rank officials. Sa mga nakaraang oath-taking ng mga opisyal ng PNP, binigyang diin ni Pangulong Marcos na ang promotion ng mga ito ay nangangahulugan ng mas mabigat na responsibilidad higit sa pribilehiyo. Makakasama ni Pangulong Marcos sa aktibidad ngayong umaga sina Executive Secretary Ralph Recto, DILG Secretary John Vic Remulla at Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Banggitin ko lang kayong ilan, yung 6 Sige, sino yan? Sino sila? Kasama si General Anthony Aberin ng National Capital Region Police. Aberin. Yes, lakay. Neri Vincent Ignacio, Office of the Chief of Directorial Staff. Jericho Baldeo, Directorate for Information and Communications Technology Management. Maria Leonora Camarao, Internal Affairs Service. Wilson Joseph Lopez, Directorate for Intelligence. At Bowen Joey Masauding, Directorate for Human Resource and Doctrine Development. Yan lang kayong 6 na 2-star. Ayan. Nandyan na ba sila? Anong oras yan, Miss Let, ha? Nakikita ko sa video. Alas 9. Ayan. Nandyan na sila. Ba't ganyan pagka pinopromote puro white gala suit ang suot ng mga general? Ba't parating puti? Baka si Edniel ang mas makakapag- ganun ba? Bakit sa kanila may tinatawag sila mga gala uniform, mga ganyan. Gala uniform ba ang tawag dyan? Ba't hindi pwedeng sigurado lang kayo. Tanong natin kayo. bakit hindi mga mista? Ayan, Mista Mel Mabilin. Ayan, General Rica Marquez. Ayan, bakit ganyan puti? Di ba pwedeng wala pa ko nakitang nanumpa dyan sa Malacanang na na naka-camouflage. Puro puti. Ganyan ba ang protocol talaga? May tinatawag na type A, type B ba? Yan. Naalala ko ang dating Pangulong Digong. Ayan, sabi niya nung naimbitan niya sa inauguration ng building ng Toyota Alabang. Sabi niya, pagka ako naging presidente, sabi niya, babawasan ko ang mga general. Ang dami-daming general. Para hindi magkudat, dinagdagan ang militar ay general dinoble pa ang mga sweldo, triple pa yata. Anyway, sige, congratulations sa ating mga police officers na mapopromote. Magkakaroon ng mga 1, 2, 3 estrella sa kanilang balikat. Si General Nartates talagang hanggang 3 lang, ha? Ayaw pa ibigay ni General Torre yung kanyang pang-4 na estrella. Ayaw pa mag-resign.
Wala pa lakay. Oo, dito sa acting PNP chief pa rin. Aha, Yan, acting pa rin. Ayaw pa lang. Ayaw pa rin mag-early retirement. Sabi siguro ni General Torre, bahala ka sa buhay mo. Teka, bakit naman ang presidente ayaw sa reenacted budget, Miss Let? Ay, mas magiging, lakay, sinasabi nila, mas mamroblema tayo kapag re-enacted budget lakay. At syempre, iba na yung mga prioridad na programa, paano gagastos nyo ba kapag re-enacted? Yung lapag. Kasi may mga nagpapalusot na yata, nagdadagdag Dapat nga matapos mabulgar yung mga bilyones na hindi naman nagamit na pondo sa DPWH. Ano yun? Huwag nang alisin yun. Bakit dadagdagan pa? Lakay. Yan yung kailangang planchahin talaga ng mga mambabatas. Kaya, ayan, meron din silang disagreements. Kaya natatagalan. Yun nga yung pangamba, di ba lakay, may mga babala na re-enacted budget. Pero sinabi ng Malacanang na ayaw ng Pangulo ng re-enacted. So, gawin daw lahat hanggang sa natitirang panahon. Dahil kailangang maisabatas lakay, mapirmahan yan bago mag-Pasko o bago matapos itong taon. Ayan, nagagalit tuloy si Mrs. Archie. Sabi niya, nasaan na ang accountability na sinasabi ni BBM? Ganun lang? Lip service? Anyway, so... Nga pala kayong mga makukulong. Kasi malapit lang. Ilang days na lang? 8 days na lang wala pa ha? Ayan. At kaya pala pa-chill-chill na lang yung mga nababanggit sa Senado, ha? Mukhang may niluluto, ha? Abay, sige, basta bumoto kayo sa impeachment. Iba talaga mga nangyayari sa politika, ha? Anyway, abangan na lang natin. Ano pa schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Miyerkules, Miss Oleta? Mamayang hapon naman lakay ay makikibahagi ang Pangulo sa aktibidad ng Department of Social Welfare and Development na tinawag na DSWD Pag-abot Program Pasko kasama ang Pangulo. Itong Pag-abot Program lakay yung mga yung programa ng DSWD na kinukumbinse yung mga nasa lansangan na bumalik sa kanilang probinsya kung may pwedeng uwian doon o kaya naman ay tulungan sila ng DSWD sa shelter talaga. Programa yan ang dating Pangulong FM yan Ferdinand Adelin Marcos, sabi niya agsubli iti barangay. Bumalik daw iti barangay. Ayan, balik probinsya program. Sige nga, dapat bigyan ng hanap buhay. Ayan. Lakay, yun yung interventions ng DSWD. Hindi lang yung basta sila kukunin kasi 'di ba kadalasan kapag ganyan lakay kinukuha tapos bumabalik. So, kaya ang ginagawa ngayon talagang tutulungan sila na magkahanap buhay para maging normal yung kanilang pamumuhay. Ayan, di tawagin si Apo Secretary Condring Estrella, Apo Condring. Dagiti pagawidem dito barangay, di probinsya Apo, ikam ti daga. Ayan, ikam ti dagang talunin da Apo. Ayan. Sabi ko bigyan sila ng lupa na tataniman doon sa probinsya kasi uwi ng probinsya, ala namang gagawin. Ayan, tenggan sila doon. Nga. Kaya chine-check din mabuti lakay kung talagang may uuwian sila sa probinsya. Siyempre, binibigyan rin sila ng hanap buhay. Ayan, okay nga Rod, Miss Let, ha? Ayan, di pa dumadating dito yung puto bongbong ng Malacanang. Gusto namin matikman kung masarap ba yan o hindi. Nako lakay, kailangan mong magsimbang gabi sa palasyo para matikman mo ang masarap na puto bumbong at bibingka na may hot chocolate at mainit na kape. Anong libre ba yan pagka pupunta ka diyan? Hindi ba kami harangin ng PSG? Ayan, ano bang bukas sa publiko lakay. Bukas. Pati na yung yung carnival ride sa gabi. Anong oras yan, Miss Let, yung simbang gabi sa palasyo? Yung simbang gabi lakay ay alas 4 ng madaling araw hanggang alas 5. Alas 4 ng madaling araw? Diyos ko, natutulog pa. Katutulog ko pa lang noon Talaga siya lakay. Naghihilig pa. Katutulog ko pa lang noon galing sa Christmas party. So saan ang daan noon kung pupunta ka sa Malacanang? Saan yung simbang gabi? Sa loob mismo ng palasyo o sa labas? Sa loob lakay, sa Kalayaan Grounds mismo. Saan doon? Doon sa may kapre? Doon sa may lumang matandang puno? Yung pabilog?
Hindi doon mismo Lakay, pero katabi lang noon. Katabi lang. Madali lang makikita kasi Lakay, makikita mo yung mga yung mga rides ngayon. Mga chubibo doon. May carousel, oo. Sa side ng St. Jude, Miss Let, kung galing ka nang nagtahan. Kahilera noon Lakay. Kay Helera, ayun. Sige nga, ha? Sa gabi, masaya dyan Lakay. May mga pailaw, may mga kantahan, ganyan. Masayang pumasyal sa gabi Lakay. Ganun. Alas 4, alas 5 ka mo yung simbang gabi. Pwede bang yung mga pupunta dyan sa Malacanang, pwede bang mag-stay dyan hanggang maghapon? Nasarapan doon sa Chubibo. Ayan, pwede ba sila mag-stay dyan? Hindi Lakay kasi yung sa gabi naman ay alas 6 ang umpisa. Ah. Alas 6 ng gabi hanggang alas 10 yung movie nights at yung carnival rides ay hanggang alas 11. Yan yung anticipated mass. Ayan, misa muna bago pumunta sa carnival, ganon. Oo, misa muna yung sa umaga talaga, misa de gallo na kayo sa madaling araw. Okay. Pero yung mga pasyalan ay sa gabi. Ayan, okay nga ron. Sinong nagmimisa? Si Cardinal Sin? Hindi siya. Cardinal Sin. Si Cardinal Vidal, sino bang paring nagsisimba dyan, nagmimisa dyan? Kunin ko yung pangalan na okay. nawala sa Okay nga Rod, maraming salamat Miss Let. Good morning, ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Let Narciso mula sa Malacanang. Standby Raymond at Paas. Ano ba ang latest sa Senado, ha? Abay, huwag madaliin. Ayan. Tama naman si Senator Pin tsaka sina Senator Gatchalian at Kiko Pangilinan. Himayin, punong-puno na nga ng kontrobersya yung budget nitong 2025. Ayaw pa nyo pang busisiin. Ayan. Lalo't yung mga top officials ng Kongreso, nakitaan na kaagad ng hindi maganda. Na doble. Triple pa yata yung budget ni Speaker classmate. Ayan. Classmate Bo GD dun sa 6th District ng Isabela. Napakaliit na distrito yun. Pagkatapos yung chairman ng Appropriations Committee na taga Nueva Ecija, baka mamaya maala saldi ko din yan. Babalikan natin ang mga report na yan, pero ang ating word of the day, prime water. Good morning Ninong Senator Manny Villar. Birthday pala ni Senator Manny Villar ngayon. Ayan. Alam po niyo mahabing yan mamayang pag-usapan natin yung pagbebenta ng pamilya Villar sa prime water. Ayan. Binenta sa Kuyang Mariano ko. Ayan. Si Kuya Lucio pala ang bumili ng prime water. Ayan. Ipinagmamalaki bratan ni Kuyang Mariano ko dyan sa Grand Lads na pagka daw ang kanyang kuya, ayan si Lucio ko ng SNR at ano ba yung tindahan nila doon pobre? Ano yung tindahan ni Lucio ko? Yung mura, yung SNR at saka pangalan nun na malo, yung binibilan ninyo? Alimpuring, ayan. Ang pala nun, ayun, pure gold. Ayan. Yung pure gold. Ayan. Sabi ni Kuyang Mariano ko, most worshipful Raul Canon, ayan, Baba Moran, right worshipful. Pagka daw sila po ang nag-operate na ng prime water, sasarap daw ang lasa ng sasarap daw ang lasa ng tubig ng prime water, at hindi lang yan, may kakaibang lasa ang kanilang tubig. Ayan, pagka tinake over mula sa mga Villar, ito daw ay maglalasang Alfonso. Daming bayan. Akala ko emperador. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Justice Maidas,
mukhang repeat it again for the second time once more, ha? Abay, mukhang naglala ng pambili ng boto sa impeachment, ha? Oras Justice Sama Gaerlan. Aba, ganap ng... Uy, baka magtampo itong mistaan natin. Edwin Ernie, ha? Oras ganap na alas 8:34. Ang oras na yan ay Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay. Parang wait lang. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Ngayong 8 days na lang po ay Pasko na. Ayan. Ano naman ang kinain mo? Ba't ganyan ng boses mo? Siguro lang sa ano. Ano? Hindi ko alam. Pero yun, medyo tinamaan tayo ng ano. Kasi kung ano kinakain. Over fatigue lang siguro Laka. Marami tayong ganap kasi over the weekend. Meron ka ng salabat. Ayan. Salabat? Ayan, na may honey. Ayan. Tapos isang kutsarita ng emperador. Ayan, gagaling yan. Hindi ba mapait yun, Lakay? Hindi, masarap yan. Kaya nga lalagyan mo ng honey. Ng honey, sa bagay. Tapos emperador coffee brandy pa. Sarap yan. May luya ka na. May luya ka na, may kape ka pa. Ayan. Pero sa mga nanonood at nakikinig sa atin, good morning po sa inyo. Magandang umaga, Pilipinas. And of course, Lakay, nako, sa mga nakatutok sa atin, sana yung, lalo na yung mga bumabiyahe, Lakay, ingat-ingat po tayo dahil napakaraming aksidente, Lakay, lately na nangyayari. Yung mga, may nadaanan ako minsan dyan sa may Skyway, 3 sasakyan yata. Siguro mga lasing yun, inantok o kaya... At madaling araw na, Lakay. Minsan may masunod ka sa kalsada, Sister El, na ang bilis-bilis. Tapos biglang hihina, tapos biglang pipreno. Ay, naku, wag niyong gagawin yun, lalo na po sa expressway. yung mga inaantok na, yung mga ano yan, yung mga tipsy, ayan, may konting tama, ayan. Pero andyan na ang ninong ng bayan. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. You better watch out. Sandali lamang, Senator Ping Lacson. Ayan. Punong-puno ba ang korupsyon ng proposed 2026 budget? Naku, patay tayo dyan. Baka mamaya magkaroon ng reenacted budget mas mainam pa kaysa naman mamadaliin mo yan. Sa bagay. Mamaya marami na namang insertion dyan. Bakit ba ganun? May pundong pantapal-tapal na naman sa mga ghost project. Ha? Wala ba tayong kadala-dala? Ayan. Anyway, bago na tawagan ang ninong ng bayan, ano ang ating word of the day, Sister L? Ito na ang ating word of the day. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Ito na! At ang ating word of the day, Lakay, at sa mga nanonood, nakikinig sa atin ay Prime Water. Prime Water. Courtesy of Ninong Manny Villar and Ninong Lucio Co. Ayan, kay Aling Puring. Ayan. Pure gold. Ayan, ba't walang advertisement si Aling Puring dito sa atin? Ano, Lakay? Ay, Kuyang Mariano. Ayan, sabi mo kay Kuya. Ayan, ba't yung naglalagyan ng ads dito sa DCR? Si Ninong Lucio Ko. Sabihin natin dun sa anak. Anak niya ba ganun ito? ba? Ba ko anak na yung boyfriend ni Bea Alonso? Yun ba yan? Anak niya ba yan? Alam ko anak na yun, Lakay. Yun yung air eh. Si Kuya Mariana, sino ba ayaw? Si Lucio Ko? Ayaw maging manugang si Bea? Hindi naman yata. Mayaman na din ganun yung si ba? Bea eh. Sino mas mayaman? Si Bea o si
Si Sino? Ivana Alawi? Ivana Alawi. Ayan. Ay, di ko lang sure lakay. Kasi marami ding pera tong si Ivana eh. Gusto kong... Ang laki, pero si Bella, kay laki ng farm, nasa 10 hektarya. Wala. 10 hektarya lang. Wala kay Ivana Alawi Benitez. Ayan. Ay, kung Albi. Ayan. Grabe, gusto makilala si Ivana. Gusto kong magkaroon din ng lupa. Ayan, namigyan ng lupa. Yung tinulungan niya lakay. Galing-galing mo na Ivana. Babalikan natin yan. At ito muna ang Nino ng Bayan, Sherwin Alfaro. Nasaan ba ang Nino ng Bayan Ang ngayon, ating Sister El? Nino ng Bayan lakay para sa ating Pasko Panalo promo ay nandyan sa may Barangay Espiritu sa Espiritu Compound, Barangay Zapote sa Las Piñas City. Sa Villar City. Yes. Ang Ninong Sherwin ba ay may bigyan ng Camellia Homes? Ninong O kaya Sherwin. Vistaland. Oo nga, o kaya... Uy, may bagong bukas o na kaya hotel ay- ang ayun. Ninong Manny Villar lakay. Yung Brittany Hotel. Yes, Brittany Hotel. Okay, Ninong Sherwin, sino ang maswerte ang bibigyan mo ng aginaldo ngayon? Lakay. Yes, Lakay. Ako, hindi lang... Ba't ganyan din ang boses mo? Para kang paus-paus ka rin, para kang si Sister El. Ayan. Mapoprogram. Ano naman ang kinain mo? Pag ganitong panahon, Lakay, talaga nauubos na ang boses natin. Paubos na. Balita ko, nagsisigaw ka raw sa Star City kagabi, ha? Racket ka rin kasi sa racket eh. Dami-dami mo racket. Ayan, Mamaya nga pagkatapos ito, Lakay, isang party na naman ang ating pasasayahin. Kaya naman, dito sa Las Piñas, sa Barangay Zapote, mukhang hindi lang tayo mamimigay ng pera, kundi mamimigay din tayo ng Prime Water. Wow! Prime Water! Wow, Prime Water! Prime Water doon na lasang Alfonso. Naku, magugustuhan nyo ng mga manginginom. Pero ito ating pinagay kumaga si Nanay. Hello po, Sir Deo Makalma and Mami Len Apit. Good morning, ate. Good morning po. Ba't ganyan din ang boses mo, nanay? Ba't paus ka rin? Paus din si nanay. Swerte ko po. Dahil Aba. natapuan ko ang inyong Puso. ang inyong puso. Talagang pinapangarap po ito. Ganun po Lagi ba? po ako nakikinig. Wow, salamat po. Aba. Opo. Ayan. Ilang buwan na kayo nakikinig, ate? Matagal na po. Matagal na. Hindi lang buwan lakay, taon na. Taon na po. Ayan. O Lakay, sabi ni Nanay na matagal na daw niyang inaabangan na pag nadidinig niya yung kanyang radyo, yung kanyang cellphone yan. Kahit nasa trabaho daw siya, nasa cellphone siya dahil gustong-gusto niyang manalo dito sa ating promo. Anong trabaho? Opo. Ayan. Anong trabaho? Naglalabada lang po ako. Naglala. sir. Opo. 66 years old. Naku, batang-bata pa. si nanay. Sipag ni ate. O Lakay, parang 65 lang. Oo, hindi na tang 60. 60. Ayan. Pipilay-pilay na po. Ganun ba? At, Ay, ano na sa tuhod. May rayuma na ba? Anong pangalan mo, ate? Si ate, ang pangalan niya? Lita Morcilla. Nita Marcilia, nanay, ate. Si Nanay Nita. Nanay Nita, para hindi kayo mahirap ang maglabas na may pinaglalaban nyo, magdala ka ng washing machine. Sana nga po, kung pwede. Ayan, okay, dahil nakinig sa atin sa nanay ate Nita, bigyan mo kagad na 1,000 share win. Ito ang 1,000 pesos mo, Nanay Nita, dahil nahuli ka namin nakatune in sa DZRH. Thank you very much po. Malaking tulong po ito sa akin. Merry Christmas po. Ayan. At syempre, pag naglalabada ka, dapat nakatune in ka sa DZRH Radio. Ano ang ating word of the day para makuha mo ang ating mini component? Prime Water. Aba. Prime Water. Alam na Ayan, yan. dahil dyan. Ate, ano bang ginagamit pagka naglalaba ka? Prime Water, Maynilad o Manila Manila Water? MWSS. Pride po. Hindi. Pride. Ang sabon niya, Pride. Ang Pride sabon water niya, daw. Pride water. Pride Water. Ayan. Naglalabada kayo. Opo. Ayun, dahil hindi lang mini component ang mapapasa inyo dahil meron din kayo DZRH t-shirt at ang siksik-liklik umaapaw na DZRH Mensa Noche at Noche Buena Basket at ang pinakamalaki, pinakabago, pinakamapula, pinakamabango
ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom with Stain Away Formula. 2 kilo yan, magiging Koreana ka na! Oh, thank you very much po. Ayan. Sir Deo and Mami Len Apit. Ate, Napakaraming mo na malalaban. At syempre, dahil ayaw ka namin Sherwin. bumutot, nanay. Yes, Lakay. ayan. Sige, ibigay mo na yung chichirya. Ayan. Eto, habang meron naglalaba kang- ka, ate, may kinukutkut ko ang chichirya. Ayan. Meron kang bango sisig, Oh, sarap. spice fish crackers, mula yan sa Regal Food International Incorporated. Habang naglalaba ka, ngunguya ka pa. Thank you very much po. Magandang pamasko po ito sa akin. Ayan. Sir Deo. Ate, ayan, para maganda ang paglalaba mo, ate, ayan, para habang naglalaba ka, tumutulo ang luha mo, bigyan mo ng mini component para makinig sa mga drama sa DZRH, Sherwin. Ayan, Lakay, meron na siyang Diesel H mini component. Ayan. Dahil mini component, yan, ayan, abot mo yan. Ayan Kita na. natin yung kanyang mini component. Ah. Ayan o, Lakay, para habang naglalaba siya, kumukusot siya, talaga namang dire-diretso ang pakikinig at dire-diretso ang pagluha mo habang nakikinig ka ng DZRH drama. Ayan. Thank you po. Ate Nita, saan kanino ka naglalaban ng damit? May pinaglalaba ka ba? Opo. Sino po ang pinaglalaban nyo? Isang pamilya po. Anong pangalan? Ang mga Digia family. Digia family. Saan po sa Opo. Las Piñas? Ayan. Ano? Bernabe. Bernabe. Pulang Lupa Uno. Sabi mo kay Kuya Bernabe Digia ba, ate? Ayan. Yes po. Ano po? Digia. Bernabe Digia. Ayan. No, sir. Ano? Magkaiwalay na apelyido yun lang. Bernabe family, tapos Digia family. Aba. Digia. Ilang Si Bayani Digia. Ilang pamilya ate yung pinaglalaban nyo? Bali, 2 po. Dalawang Tama, pamilya. dalawang Ayan. pamilya. Ako, paano yun? Ate, Dalawa, ate. susot ng sabay-sabay. Ate, Itong araw. ate, Magkaibang araw. sabi mo doon kay Mr. Mrs. Bernabe at Mrs. Digia, ayan, mag-day off ka muna ha dahil bibigyan ka ng additional 1,000 ni Sherwin para ikaw ay maglibang-libang naman. Mag-day off ka muna, ate. Oo. Ayan. Sir Deo. Ate, Thank you po. ayan, yung binigay kong additional 1,000, Po. ayan, yan ay pambili mo ng regalo kay Mr. Digia, Mrs. Bernabe at Mrs. Digia. Ibili mo yan ng washing machine. Washing machine. Kaya yan, pwede na yan yung single tab, mga ganyan. O kaya yung half single tab, kalahating tab lang. ang kayang laban, 10 pirasong damit, mga ganyan. Okay, ate, day off ka muna para hindi mapasma yung kamay mo sa kalalaba, ha? Ayan, Thank you po. Maraming salamat po. Wala pong ano man, ate. Ayan, Merry Christmas. Merry Christmas! Happy New Year! Ayan, isa na naman kababayan natin ang makakabili na ng washing machine sa makikinig ng DZRH. Kaya naman sa mga wala ng 1,000 pesos. Sherwin. Yes, Lakay. Di ba nanalo ka sa raffle ng washing machine? Ibigay mo na kay Ate Nita. Ayan, Lakay, wala nga ako. wala ka man na panalunan. Nga lang ako dun sa party natin kagabi. Umabol pa ako, ha? Di yung refrigerator na ibigay mo kay ate. Ayan. Yung ref ni Si Giselle. Ricafort ang nanalo ng refrigerator. Oo. Ayan, Kaya okay. asesa ni Giselle. Nanalo na ng TV sa NBI. Nanalo pa ng ref. Ref kagabi sa Pwede na NBC mag-asawa. Oo, pwede na asawa na lang ang kulang. Sabi ni Director Lito Magno, talagang sinilip daw niya yung pangalan, Giselle Ricafort. Talagang pinili. Pinili pala. Talaga ng batang yan, Lakay. Ayan. Kada Christmas party kung ano-ano napapanalunan. Okay. Kulang at napakaswerte na mapapangasawa dahil hindi na siya problema. Kompleto na ang appliances ni Giselle Ricafort. House and lot na lang ang kulang. Bahay at lupa na lang. Tsaka boyfriend na lang ang kulang. Meron na ba? Meron na. O teka, napabayaan mo na si Ate Nita. Maglalabas si Ate Nita. Saan tayo napunta? Kaya naman sa ng 1,000 pesos, laging tumutong sa DZRH. Baka ka na susunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo Promo. Kasama pa rin syempre ang ating Pride Detergent. Arch number 6, Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Take the horse with flowers of holly. La 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 la. 'Tis the season
Maraming salamat Ninong Sherwin at Ate Nita Lavandera. Ayan. Marami ka si ate, dalang pamilya yung pinaglalaba, ano? Oo, wala ka. Yun ang kanyang hanap buhay niya. Tinatawagan natin si Mrs. Bernabe at Deguilla. Ayan, Mrs. Bernabe, Mrs. Deguilla na pinaglalaban ni Ate Nita, ha? Hindi niyo rin po ng 13-month pay si Ate Nita, ha? Ayan. Or kaya baka kasi laki hindi siya permanent. Baka kumukuha lang siya ng labada. Ayan, kahit na. Ayan. Bigyan na lang ng bonus. Bigyan na lang po na regular niya na ng washing machine. Babalikan natin lang pa mga report sandali lamang at nandyan si Edniel para meron tayong flash report. Flash Report. Flash Report! Nako, ito na laka, yung EDSA rehabilitation, sisimula na yan sa December 24. Paskong Pasko, bisperas ng Pasko yan lakay hanggang January 5. Pwede ba sa ano na yan? Next year na lang yan. December 24, bisperas ng Pasko. Ha? Lakay, kasagsagan. Kasagsagan ng traffic yan sa EDSA tapos i-rehab. Ayan. Sino bang may pakana niyan? Ayan. Ito yung phase 1 daw ng proyekto lakay. Pag-reporting yan sa Malacanang. Isasagawa yung phase 1 ng proyekto mula Rojas Boulevard hanggang sa may Orense, dyan sa may EDSA. Alamin natin ang buong detalye, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Ayan na, wala ongoing ang briefing. Ayan. Sino naman ang napaka-genius ang nagpasimula ng project na ito, ha? Gusto natin marehab ang EDSA, pero Diyos ko, wag naman December 24 hanggang January 5. Ang traffic pa ng EDSA. Yung kasagsagan ng may pupuntang Manila, may umuwing probinsya. Napaka-intelihente ng mga may pakana ng project na yan. Daming bayan. Sabagay, minsan yung common sense, hindi common. Ano lang? Anyway, bakit naman? Ayan, balikan na si Edniel. Ayan, si Edniel. Si Edniel. Ayan. Okay na? Okay. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Israel, inanunsyo ng MMDA kasama ang DPWH at Department of Transportation itong ang maagang pagsisimula ng kasadong EDSA rehabilitation na dapat sana ay planong isagawa sa 2026. Anunsyo ni Secretary Vince Dizon ng DPWH, ito ay aarangkada na sa bisperas ng Pasko, December 24 hanggang sa susunod na Mayo at 31. Mula Lakay at Sister L sa original na plano na gawing 2 years itong EDSA rehab ay target na lamang itong gawin ng nabanggit ng mga ahensya ng pamahalaan sa binabanggit nating mga buwan mula January hanggang May ng 2026. At nakalagay dito sa first part o sa mga inisyal na planong inilatag ngayon sa media ng DPWH na 2 phase itong gagawing EDSA rehab. Ang una ay 4 months na pagkukumpuni mula Ross Boulevard area hanggang dito sa EDSA Orense sa lungsod ng Makati. Ito ay isasagawa December 24 hanggang January 5 sa kasagsagan mismo ng Christmas period. Habang yung susunod na 4 months naman ay yung phase 2 ay target gawin sa natitirang bahagi ng EDSA mula January hanggang May 31. Ayon kay Secretary Vince Dizon, ang kasadong EDSA rehab ngayong holiday season ay 24/7 gagawin Lakay at Sister L dito sa Kaban EDSA Ross Boulevard ng Orense mula 11 p.m. ng December 24 hanggang 4 a.m. ng January 5. Pero yung second phase come next year ay tuwing 10 p.m. to 5 a.m. na lamang itong gagawing pagkukumpuni bilang bumalik na rin naman daw itong ating mga kababayan sa mga probinsya, mga bakasyon mula sa holiday season. Pero padiguro ni Secretary Vince Lakay doon sa binabanggit mo na traffic, itong bagong plano na kanilang inilatag ngayon maliban sa mas maikli ito at hindi na gagawin 2 years, ito raw ay magkakaroon na lamang ng minimal disruption sa ating mga motorista, lalo pa yung original na target na magsara ng mga lanes sa bawat section ng EDSA para sa pagkukumpuni ay hindi na gagawin pagkus. Ito ay targeted na lamang daw na asphalt overlay gamit itong bagong asphalt technology ng DPWH. Sa ngayon ay nagpapatuloy itong pulang balitam dito at inilalatag pa ng mga ahensya ng pamahalaan yung specifics ng plano, pero tuloy na yan ayong December 24, unang phase hanggang buong Christmas period, January 5
at tuloy-tuloy naman yung second phase hanggang May 31 ng 2026. Ako sa Edniel Porro, Edniel. nag-uulat diyan sa Lakay. Ala na ba magawa itong si Secretary Vince Dizon? Ayan, 24 bisperas ng Pasko yan. Pero tumigil-tigil siya. Ayan, magpa-Christmas party na lang sa DPWH. Malungkot yung mga empleyado ng DPWH dahil wala na yung mga galanteng namimigyan ng mga sandamakmak na regal parapol dyan dahil nakulong na. Ayan, yung iba nagtatago. Ayan, nasaan na nga pala yung Secretary ng DPWH? Nakabalik na ba? December 17 na ngayon ha? Asan na si Secretary Manny Bunuan? Bumalik na ba? Ayan, di ba nagpunta na Amerika? Former Secretary Lakay. Resign. Oo. Dahil sasamantalahin daw ng itong mga agencies ng government, itong Christmas break or at least yung holiday season kung saan sa ating makabayan ang inaasahan maglalabasan ng Metro Manila. Yun yung dahilan kung bakit yung January o yung December 24 hanggang January 5, the first phase na EDSA rehab, ay 24/7 yung gawaan. Pero pagdating ng January 5 hanggang May 31 yung second phase, paggabi na lamang o magdamagin na lamang yung gawaan. At pangalawang diferensya nito doon sa naunang plano, nitong 2025, remember, pinatigil ni Pangulong Bongbong Marcos yung pagsimula na EDSA rehab. Ang gagawin nila, halip na magsasara ng mga lane, ay reblocking na lamang ng specific portion, yung mga pinakasirang bahagi. Dahil sa particular dito sa may southern na Metro Manila, yung ating parating dinadaanan dyan papuntang Manila Broadcasting Company. Mula Ross Boulevard, hanggang dito sa may EDSA Orense, tulungsod ng Makati. Yan ang kanilang prioridad at uunahin sapagkat yun na lang, overly na lang. Pero gusto natin yan, pero yung timing hindi maganda, Edniel. Aaspaltuhin ang ilang portion ng EDSA. May masira ang ngalan na isang kotse dyan, isang sasakyan na Correct. Grabe na ang traffic. Lalagyan mo pa ng mga dyan, mga pison na pang ng aspalto, mga Hindi grabe ang traffic yan. Malalaman natin yan Lakay sa mga talagang sa mga susunod na linggo sapagkat historically speaking talagang yung holiday rush nga ay ito pa nga lang, mga 2 weeks ago, Marcos Highway ang pinag-uusapan natin, what more itong EDSA, pero sa naman Lakay ng MMDA, yung 24 ng December hanggang yung January 5, yung period na yan, karaniwan, yan na yung period na nababawasan yung mga chikot sa kalsada dahil nga lumalabas ang Metro Manila at bumabalik na lamang pagtapos ng holiday rush na kayo. Pero syempre, malalaman pa natin yan sa mga sunod na linggo. Ayan, at saka advice natin kay Senator Secretary Vince Dizon, abay ang gawin niyang gagawa diyan sa EDSA, huwag mga taga DPWH. Alam mo, yung mga gumagawa ng Skyway, yung kay Bossing RSA, ha? Alam mo pag kami gumagawa diyan sa Skyway, Edniel, kung nadaan ka na madaling araw, alas 10, alas 11 ng gabi, ayan na. Todo ang gawa niya na. Ayan na. All out. Ang dami. Siguro mga ilang truck yun, ilang trabahador dyan. Pagkatapos 6 o'clock na umaga, wala tapos na. Wala na. Sila. Malinis na. Pwede bang gawin ng DPWH sa mga mga project dito sa Metro Manila? Yan Lakay ang magiging itsura sa January 5, yung panggabi na lamang ba? 10 p.m. to 4 a.m. yung window talaga na inaalok ng MMDA. May oras Sa na. kasi ng construction sa mga kalsada. Ayan. At kapag sa Christmas rush o sa holiday season, doon lamang magkakaroon ng 24/7 Lakay na pagkukumpanya. Ayan, sige, sabihin natin kay Ninong Don Ramon San Miguel ayan, ipahiram na lamang sa DPWH yung gumagawa ng Skyway na gabi gagawa, madaling araw natatapos na. Ayan, para sabihin hindi pala dapat si RSA. Dapat hindi pa Edniel, hindi pala dapat si RSA magsabi sa kanya. Ayan. Dapat pala si Bossing Enrique Rason. Lakay pag yung ganyang gawa Lakay mainam na talagang maayos yan mula January, pero hindi na natin yung first phase sapagkat dito pa nga lang Lakay sa along EDSA, mapapansin mo kung manggagaling ka sa Magallanes halimbawa para mas malapit sa atin dyan sa MBC, ipapasok dyan sa may CP Complex yung mga steel plates dyan. Ayun, napakadami. Hanggang ngayon nagsimula yun nung panahon ni Bunuan Steel plates na makakasira ng gulong. Nakakaladkad ng mga motorista, delikado sa ating mga motorista. Sinabi mo pa. Simulan na ng maaga itong EDSA rehabilitation, particular dyan sa area ng southern NCR. So ngayon Lakay,
ongoing lang itong briefing at pagbabalik tayo para doon sa iba pang mga specifics kung sakali mang may iba pang i-anunsyo sa ating mga ahensya ng pamahalaan. Balik sa inyo, Lakay at Giselle. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Ayan, yung mga nag-a-advise kay Secretary Vince Dizon. Sabihin naman na, pagkatapos na ng New Year, Diyos ko naman, ha? Ayan, at Senator Ping, pwede ba pagkaisinala ulit sa budget hearing ng DPWH? Kung nagagawa ng mga, di ba, engineer Humobono Boy Pique, kuyang, ha? Di ba kayang gumagawa ba dyan sa Skyway? Nakainggit, ha? Abay, pagka nagre-repair sila dyan, mahabigyan ni Porsche, face by face, ayan. Abay, sisimulan niya ng siguro mga 10 or 11 ng gabi. Ayan, mga 5 o'clock, tapos na, malinis na. Oo, Lakay na. Napadaan ako dyan one time diba? ng gabi, mga 11 p.m. yata yun. Di ba pwedeng Maraming nga gumagawa, Lakay. Todo, ayan, pero mabilis, ayan, di ba pwedeng gawin ng DPWH yan? Ba't ka timing? Sana ganun, ha? Ayan, ay, nako talaga, oo. Anyway, babalikan natin lang pa mga reports. Andyan pala si Raymond pa. Asan Raymond Red? Programang AIX, ano ba ito? Assistance for... Individuals in crisis situation yata. In crisis, AIX, ayan. Iba pa yung MAIX dito, ayan. Iba yung MAIX, Herbosa. Ano yun? Iba yun? Maifif yun. Maifif ba yun? Programang AIX, dinagdagan ng pondo sa BICAM para sa 2026. Assistance for indigent. Hindi, assistance for, ano yan, nakalimutan ko yung I, pero in crisis, individuals in crisis situation. Ayun, nakita, ang dami-dami nga mga... Assistance to individuals in crisis situation. Kasi mga terminology yung ginamit. AIX, MAIX, AIF, ayan. Ayuda na lang. Nililito niya ang taong bayan. Nililito niya, pati kami, nalilito na dyan. Aris number 28, Raymond at Paz, please come in. Raymond. Mayor at Sister L, mas dadami pa yung ating mga kababayan na matutulungan naman ng DSWD matapos na dagdagan ang kanilang budget para sa assistance to individuals in crisis situation o AIX para sa 2026. Yun, assistance. Sa na Bicameral Conference Committee o BICAM para sa 2026 budget lumobo sa 63.89 billion pesos na dagdagan ng 43 billion pesos ang original na rekomendasyon ng Malacanang sa National Expenditure Program o NEP na 27 billion pesos. Sabi ni Congresswoman Nita Swansing na siyang head ng House Contingent sa BICAM, galing mismo kay DSWD Secretary Rex Gatchalian ang kahilingan na dagdag pondo para sa AIX. Sa katunayan ay 70 billion pesos ang pondo na kanyang hiningi dahil sa target na 7 million na mga beneficiaries nito. Pabor dito naman si Senador Sherwin Gatchalian dahil sa dami ng kailangan tulungan ng pamahalaan sa pagitan ng AIX, lalo na yung mga biktima ng lindol at mga bagyong Ramil, Pino at Uwan. Ang paliwanag ng Senador, sa tuwing matatapos ang taon ay humihingi ng dagdag pondo ang DSWD para sa AIX, kaya ito ay kinukuha sa unprogrammed funds. Samantalang Mayor at ay naaprubahan din yung budget ng Office of the Vice President na 889.2 million at nanaig yung bersyon ng Senado kaysa doon sa kagustuhan ng Kamara na 733 million pesos lamang. Mamayang hapon, Mayor at Elaine, inaasahan na matatapos ang BICAM sa 2026 national budget dahil kanina ay madaling araw silang natapos pero itutuloy nila mamayang alas 4 ng hapon. Inaasahan na sa dulo ng lahat ay merong solusyon na kanilang mapagkasunduan tungkol doon sa kontrobersyal na budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. So mamaya tatapusin na, Raymond, hindi na i-reenact ang budget. Tatapusin na. Yun ang target, Mayor, pero malalaman natin kung talagang makukuha nila yung
timetable dahil ang problema nila, Mayor, kahit na matapos yung BICAM ngayon, ang problema nila yung ratification na sa December 22. Dahil alam naman natin na by this time, marami na ang mga nagbabakasyon, bagamat siguro baka hindi pa binibigay yung allowance kaya hindi pa sila makaalis yung iba. Kasi kailangan nilang i-ratify. Sabi nga ni Senator Shevin Gatchalian kahapon, sa Senate mas madali dahil 24 lang sila. Ang problema, sa Kamara de Representantes, mahigit silang 300 kapag nagbakasyon yung majority nito ay matitenga yung ratification ng BICAM report, Mayor. Siguro hindi sila magbabakasyon kasi hinintay pa nilang maapurbahan kasi doon nakasalala yung kanilang allowance, yung kanyang pang-Christmas. Pwede rin siguro, Mayor, pero siyempre yung iba na medyo mas nakakaalwan ay baka tiyak mas mauuna, lalong-lalo na kung meron na silang mga naunang scheduled family vacation. Karamihan dyan nagpupunta sa iba't sa labas ng bansa, Mayor. Okay. Maraming salamat, Raymond. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit, according to my... Senator Jingo, yan, ano sabi po ng bubit po ninyo? According to my bubuit. Nako, safe ba tayo dyan? At sino naman, sister, itong cabinet secretary na nagkukumahog na magpagawa ng public service announcement para maihabol sa Metro Manila Film Festival. Aba! Dapat daw ipaalala ang naturang public service announcement tungkol sa disaster preparedness. Ngunit wala naman itong frontliner ang kanyang departamento tuwing may sakuna. Gusto magpapogi? Ayan. Pero wala naman. Wala namang ganap. Oo, lalong nakapagtataka na ang aprobadong storyboard ng public service announcement ay puro mukha nitong si Cabinet Secretary. Bakit naman mukha niya? Nakakaloka naman. Hindi kasi masyadong kilala ito. Nagpapakilala ba gustong tumakbong senador sa darating na eleksyon. Pero babalikan natin yan kung sino yung Cabinet Secretary na yung Sister M. Dahil punong-puro pa tayo ng mga paalala. Pero bago yung paalala na yan, abay paalala din sa ating mga listeners na gustong maging milyonaryo at magkakotse ngayong Pasko. Abay ang Mega Sardines ay tuloy pa rin po ang kanilang Mega Millionaire promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama na dyan ang instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car o kaya ay 1 milyong piso. Ayan. Ang gawin lamang po ay bumili ng Mega Sardines at Jim's Coffee Products at kunin yung promo code at isend dyan sa official Facebook page ng Mega Sardines. Napakadali lang po at itago po yung sachet ay utakip ng lata na may promo code dahil ito ay kailangan para maklaim ang major prize kung sakaling kayo ang manalo. Ayan, nabilisan po ninyo mga misis dahil ang promo ay hanggang December 31 na lamang yan. Daming bayan. Standby man ang Milky Rigunan. Standby Giselle Masuerte sa raffle Ricafort. Ayan. Standby Boy Gonzales. Sandali lamang Senator Ping Lacson. Oras, Sister L. 9:17. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3.
MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tatrabaho at nakasabay pa ko sa laging, o di ba? Saan pa kayo, ha? Ikaw din, Mr. Michael Guy, kailangan mo rin ito, ha? At Ninong Director Ronel Tan, full pack with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Taman-tama sa pangangailangan ng ating katawan, lalo na kapag tayo po ay nagkakaedad. Kaya mga kuya at mga ating, mahalagang alagaan ang ating mamahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya sa pag-uwi nyo mamaya, dumaan na sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:21. This time. Oras, Sister L. It's 9:25. Nasa ating linya ba si Senator Ping? Ayan. Abayan, nasa ating linya po ang ating Senate President Pro Tempore Senator Ping Lacson. Alamin nga natin kung ito ang Itong Senator Ping, ito ang SGB sa Senado. Oo, matindi mag-audit ulit tayo. Pagka tayo in-audit itong dalawa, laglag na tayo syunga-syunga tayo sa usapin ng pera. Ayan. Pagbibilang. Maapurbaha ba o magkakaroon ng reenacted budget sa 2026? Senator Ping Lacson, sir. Magandang umaga po sa inyo, Senator, sir. Lakay Mayor, Deo, yes, at si Sir El. Opo. Magandang umaga sa atin lahat. Ayan, good morning, Sen. At eto po, ha? Ano ba ang pinagtapusan sa hearing kahapon? Ayan, itutuloy po ba? Tatapusin ba ang budget hearing o magkakaroon po ng reenacted budget, sir? Ang talagang best effort, at ito yung nagkukusuli kami kahapon kaya naantala sila sa pagpunta doon sa BICAM. Dahil nga, siyempre, kailangan ng Senator Win magkaroon ng marching orders from the whole Senate kasi hindi naman sila, while sila yung representative namin doon, pero pag kami mga contentious issues, hindi sila nag-decide kagad, kinukonsultan na kay Senate President Soto sa amin lahat. Ano ba yung nakita nyo? May mga insertions nga ba? Ayan, may mga kinukwestiyo kayong budget, Senator Ping, sir, na ipinaglalaban naman ng, halimbawa sa DPWH, abay ipinipilit ni Secretary Binsa Dizon na maapurbahan po yung 45 billion pa rin.
medyo na-resolve na yan, yung special provision lang para sa safeguards ang pinaplansya namin. Kasi kaya naman nagkaroon ng deadlock doon dahil nung humarap siya doon sa bicameral conference, tinuturo niya yung Senate na nagkamali sa computation hindi naman namin matanggap kasi kaya lang naman kami nagbawas. Sila yung may announcement, silang dalawa ni Pangulo, na overprice yung mga materyales, kailangan mag-adjust ng bawasan ng 25%. So ganun talagang ginawa namin dahil sa tingin namin, tama yung sinasabi nila. Pero nang bandang huli, sinasabi niya, hindi, mali, ibalik yung 45 billion kasi mali ang computation ninyo. Yun ang hindi namin matanggap kasi even bago mag-BICAM, pinag-usapan na namin sa caucus kasi may mga counterpart kami sa House. Umaapila na noon pa na bawasan yung cut. Sabi namin, saan tayo lalagay dito? Nag-announce ang Pangulo, nag-announce si Secretary Dizon na kailangan mabawasan ng 25%. Pag tayo nagtaas nito, may tama tayo rito dahil parang kinontra natin yung computation ng DPWH at may mga interest tayo kaya natin binawasan yung cut. So nandun kami sa punto na yun. Kahapon naman, nung isang araw, na-resolve yun kasi inamin naman ni Secretary Vince Dizon na sila yung nagkamali sa computation. Huwag ipasa ang sisi sa inyo sila ang nag-submit. Oo, sila. At saka talagang paulit-ulit pa, emphatic sila doon sa media na sinasabi, kailangan mabawasan ng 25%. So, 25% po, apat ako, nasa mga 54 billion. So, ngayon, ang pag-uusapan niya yung 45. Ang amin na lang pag-uusapan sa Senado, lagyan na lang natin ng safeguards. Like, for example, si Senator Wing Gatchalian, sinabi niya, sige, oversight, monthly, patawag natin yung ahensya, pa-explain natin yung takbo ng mga proyekto. Tapos, kailangan talaga merong grid coordinates, tukoy kung saan, hindi tulad sa flood control, hirap na hirap yung staff ko nga noon nung naghanap kami sa La Union, sa Bulacan, sa Nauan, Mindoro. Ang hirap maghanap kasi, boss ka, tinatago Kaya lang talagang masisibig din yung mga staff ko, kaya nagamit ko sa privilege speech ko noon. Pero ngayon, kung may grid coordinates, mas madali. Maski kayo sa media, maski yung ordinary na mga kababayan natin, pag nagpunta sa website ng DPWH sa Limbawa at may grid coordinate, madaling hanapin. Kung ghost ba ito, kung nagawa ba ito, kung substandard ba. Merong ang oversight, hindi lamang yung mga mambabatas ang may involved, pati mga kababayan natin, ordinary mamamayan, pwede mag-oversight. Okay. So speaking of flood control projects, Senator Ping, bibigyan pa ba ng budget ang DPWH para sa mga flood control projects? Wala. Mismong Pangulong Marcos ang nagsabi niya, tanggalan natin kasi may mga hindi pa nagamit na pondo para sa flood control projects. So binabawas yung 255.5 billion. So agad-agad, nung sa pagpasa ng NEP, nagsabit ng errata yung DPWH at tinanggal yung 255. At sa kasamaan palad, hindi umabot sa Senate yung 255 billion. Sa House pa lang, naatado na. Nalipat na kung saan. So okay na rin yun. Kasi pagdating sa amin, na-transmit yung budget, kami nag-deliberate. So, alam mo, Lakay Deo. Yes, sir. Ang presidente, pag-usapan nga namin kahapon. Sabi ko, Senator Win, alam mo to, yung nangyayari ng mga deadlock, yung mga usaping ganyan, birth pains ito kasi hindi pa nangyari ganitong ka-open o ganito ka-transparent, yung especially yung BICAM. Kasi alam naman natin yung kalakaran ng mga nakaraan, di ba? Opo. So, birth pains ito. Kaya kung halimbawa hindi umabot sa December 31, nagkaroon ng reenacted budget, talagay ko maintindihan ng mga kababayan natin. Kasi kung magre-reenact tayo at isang buwan lang, o sabi natin 1 quarter, nag-reenact, pero hindi naman naabot sa ganun, walang halos epekto yun Kasi alam mo, lumampas kami sa takdang huling araw ng taong 2025. December. Pag balik naman namin sa Enero, pwedeng ipasa rin ito Anong epekto nun sa ekonomiya? Wala masyado Ilang kasi araw lang. Kasi hindi naman talaga makapag-implement ng Enero yung mga proyektong nakapaloob doon sa especially mga INCA. No? At meron namang pondo nakalaan galing sa 2025. Dahil nga lang, ang masama kung whole year o kaya one semester, masama yun kasi lump sum lahat yung 2025 na budget kung magkano yung total. Kasi wala mga items, wala pa yung 2026. Kaya kung isang buwan lang, 2 buwan,
I don't think makaka-epekto ng adversely sa ekonomiya natin kung ganun lang ang pag-uusapan. Senator Ping, medyo critical po yung stage ng pag-aproba kasi pinal na version na to pagda sa BICAM. Pero may mga programa po bang nadagdagan o nabawasan ng pondo nang walang malinaw na paliwanag at ano pong mga ahensya o sektor yung naapektuhan po rito or maapektuhan Farm if to ever? market. Ayan, farm to market roads. Yung favorite namin yan nila kay Sen eh. Ang laki ng laktaw ng lukso, no? Wow. 16 billion sa Senate, tapos biglang naging 33. Wow, So, doble. siyempre niya na Senator Kiko kasi siya naman yung in-charge sa Agriculture Subcommittee, ano? Nang okay na kami dyan kasi sinasabi nyo, hiling yan ng ahensya ng DA. Pero bigyan naman kami ng description kung saan yung mga saan yung mga farm to market roads. Wala silang maibigay. Eventually, nag-submit sila. So, nung nag-submit, so pumayag na rin. Sige, maski 33 billion, importante naman sa Senado. Merong description, may grid coordinates, at may sukat kung ilan. Kasi computed naman yan eh. Natatandaan nyo, di ba, noong committee hearing, nilabas na rin ito ni Senator Vin, ano? Yung 15,000 per meter, yung nung in-implement ng DPWH, umabot ng 348,000 per meter. Kaya yun ang iniwasan natin, yung nagkaroon ng ghost, overpricing. So maingat na maingat tayo ngayon. Pero kailangan ng pakipagtulungan ng both houses. Ito pa, isa pa, Senator Ping, DPWH, DA, ayan, DOH, yung Medical Assistance to Indigent, yung MAICS, ayan. Ano po ang na-discover niyo dyan, Senator Sir? Nilagyan namin ng mabigat na safeguard yan. Yung MAIPIP, hindi na pwede yung EPAL. Meron kaming general provision, hindi lamang sa MAIPIP, kundi mga ibang forma ng ayuda na walang politikong pwedeng umepal. Nasa general provision yun. Katunayan na lakay, meron na kung paano kalang batas, isa sa mga top priority bills ko, na may penalty pa, may kulong kapag ang politiko nakihalo sa distribution. Kaya lang, sa general provision sa GAA, hindi naman lang pwedeng lagyan ng penal provision kasi special general provision lang yun na kung saan pinagbabawal. Merong itong administrative na kaso sa aking panukalang batas. Kaya hindi pa naman na-formalize yun kasi pagbalik naman matatalakay. Pero at least, sa 2026 GAA, okay. Pero yung MAIPIP, ilagak natin, isubsum natin sa ilalim ng Universal Healthcare Program ng DOH. Sa PhilHealth, tapos sa UHC para sa zero billing. Nag-propose pa nga ako ng caucus namin na i-priority na natin, automatic na ka-enroll dyan, yung enrollees ng 4Ps. Kasi na-bet na yung mga yon, may database. Kaya pag nagkasakit na hospital, yung pamilya na naka-enroll sa 4Ps, wala nang question, ID na lang ipapakita na makakabil na sila ng MAIPIP o kung magkano man yun. Ang masama kasi, guarantee letter, yun, inilagay namin sa sa general provision o sa special provision pati. Wala na itong guarantee letter kasi ito yung, pag may guarantee letter, pili-pili yan selected yan Hindi yan objective kasi between a constituent na hindi bumoto sa isang politiko, sa isang lugar, sa isang distrito, at saka doon sa bumoto, mas nakakariwa sa yung bumoto, yun ang bibigyan ng guarantee letter. Yung mas mahirap na hindi bumoto, hindi bibigyan ng guarantee letter. Kung bibigyan man, priority siyempre yung bumoto. So meron politika. Kung alisin natin yung guarantee letter, naka-blindfold yung DOH, naka-blindfold yung PhilHealth, kung sino yung dapat hindi selective kundi indiscriminate. Ayan. Tsaka dapat nga lahat na. Oo nga Anyway, Senator Ping, isa pa po. Ayan, itong Blue Ribbon Committee, ayan ano na po ang nangyari sa mga inimbestigahan? Meron na po ba kayong rekomendang makasuhan, Senator Ping, sir? Siguradong meron. Pero ibang kasi initially nakapag-submitin na rin kami ng mga ebidensya sa ICI, sa DOJ, pati sa Ombudsman. No? Yung iba naman tulad sa Nauhan, Oriental Mindoro, nakapalaman naman yun sa aking privilege speech. So lahat ng mga dokumento, lahat ng materialis doon na meron na value na pwedeng maging admissible as evidence, nakapalog na doon, nauna na yun. Kaya nga may nakapag-file na rin ng kaso, I'd like to think na mas kita paano nakatulog doon
pati sa Bulacan, di ba? Yun yung laman ng aking mga privilege speeches eh. So, sa aming committee report, ikiano na namin yun, comprehensive na yun, pagka yung final committee report, yung mga i-recommend na pa namin na file ng kaso, nakasama na yung lahat ng ebidensya. Sino sila yung mga kakasuhan, Senator, sir? Yung mga na-take up doon sa sorry na lang kung mga kasamahan namin, pero kung nabanggit sila sa committee hearing, sa Blue Ribbon Committee hearing, talaga marirekomenda rin sila na makasuhan. Pero iba naman, mukhang sa statement ni Ombudsman Remulla, mukhang yun na rin ang lalamanin ng kanilang information pag nag-file sila pag nagkaroon ng resolution at nag-file ng information sa Sandigan Bayan, yun na rin pala yung papala nila pwede kami mag-supplementa pa kung ano yung additional na documentary evidence o testimonial evidence na hindi nasaklaw doon sa kanilang resolution o sa information. Makakasama ba Senator Ping, Senator Cheese, Jinggoy, Villanueva, Bong Revilla? Mukhang may announcement tayo yung ombudsman pati yung DOJ kasi magkahiwalay yun pagka yung malversation through falsification sa RTC ang bagsak ng DOJ mag-profile. Although deputized naman ng ombudsman yung DOJ, pero pagka tungkol sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang violation, siyempre ombudsman ang mag-profile. So yun ang mukhang in the next few days mukhang doon na papunta Hindi na rin matitigil kasi nga may mga testimonya lalo si Undersecretary Bernardo, si Alcantara, Bryce Hernandez. Marami na rin nakapagsalita May makukulong ba, sir, before Christmas talaga? Kasi pag Nobel, kasi pag plunder, maski yung malversation through falsification, Nobel yan Ang threshold yan, 8 million So, ang nakikita ko, ang pwede makasuhan ng malversation, yung mga DPWH officials, at kung sino yung mga contractor na kasapakat. Pero mambabatas, sa tingin ko lang ito, bilang isang layman, baka hindi masaklaw ng malversation through falsification kasi wala silang directamenting participation doon sa pag-falsify ng mga dokumento. Trabaho yun ng mga DPWH na alam mo, kulang-kulang yung pirma, di ba? Nabanggit ko sa privilege speech ko. Kulang-kulang pirma, nirelease ng pondo. Kasi iba, pinalsta yung signature. Tapos hindi tapos yung proyekto, sinertify na tapos. Yun ang falsification. So wala namang role ang mambabatas. Ang nagiging kaso ng mga mambabatas, yung medyo daming statement na nag-deliver ng komisyon, pinanggap ng kung sino, at depende na, bahala na yung ombudsman sa DOJ na idugtong-dugtong yung testimonial evidence, pati yung mga dokumento, yung items na nakalista doon sa sinasabing proyekto nila, yun yung magko-compose ng mga ebidensya para sa kanilang kaso. So yung mga mambabata sa maaring plunder, kaso sa kanila, sir, hindi graft, hindi malversation. Hindi, magkaiwalay pwede mapala ng plunder, pwede rin mapala ng sa anti-graft. Kasi ibang kaso naman yun. Although nag-emanate sa the same act or acts, pero magkaibang kaso yon. Pwedeng simultaneously merong graft cases, meron din plunder case. Ang sinasabi ko lang, yung sa malversation, baka mahirap mahagip yung mga mambabatas kasi wala naman silang participation. Hindi nila para pakialaman pa yung pagpapalsify ng mga dokumento para ma-declare na kompleto yung proyekto. So baka hindi sila mahagip doon sa malversation. Pahabol lang sa akin, Senator Ping, kumusta po yung mga bakasyonista dyan sa Senado? Ano yan? Yung tatlong bakasyonista natin dyan. Ay, tatlo ba sila? Apat. 5 yata. Yung mga borders sa Senado, sir. Mga borders natin dyan, sir. Hindi na ba sila makakalabas Hindi ngayong na ba Pasko? makakalabas? Nandiyan pa sila. Kasi ang susundin namin dito yung leading case sa Supreme Court, yung Balag case. Kasi dati forever pwedeng ma-detain. Pero nilimit na ng Korte Suprema yung power na mag-contempt at saka mag-detain. Kapag natapos na yung synergy adjournment na kami, wala nang matwid pa, wala nang karapatan yung Senado o yung Kongreso na mag-detain. At pagka yung committee report na isumite na-adapt na ito sa plenaryo,
kailangan release na namin. Kasi ngayon, wala pa naman kaming committee report na na-adapt. So patuloy sila na nakakulong dyan sa Senado. So kahit kung mapapalan ng information, pagkaroon ng order yung korte, na ilipat sila sa city jail man o kung saan man jail, susunod kami, turn over na namin sa kanila yung custody. Anong balita kay Senator Bato, sir? Nagparamdam na ba? Hindi pa ulit eh. Kaya nung nagparamdam lang siya nung sa chat group namin na nagsabi lang na baka pwedeng wag payagan na mag-testify si Saldico via Zoom. Sabi niya baka propagandahin tayo niya kung sino-sino ituro. Hindi naman natin makontent. At saka hindi under oath. Sabi ko tama naman siya. Yun. Naku, Senator Ping, gagayahin daw po kayo. Kailangan pa sa parang record. Anyway, sa bagay, abangan na natin Senator Bato. Ayan. Senator Ping, sir, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you and Merry Christmas. Thank you, Sen. Merry Christmas Thank you very much, sir. Daming bayan. Senate President Pro Tempore, Senator Ping Lacson at Chairman ng Blue Ribbon Committee. Daming Standby man ang Milky Rigunan, standby Edniel Parosa, tapos na pala Giselle Ricafort. Ayan. Pero sandali lamang tapusin ko na rin yung ating special na Cabinet Secretary na EPAL na yan. Ayan, namumuti na ang book ng mga tao ni Mr. Cabinet Secretary sa pagpapaliwanag sa kanilang boss na hindi kasama sa procurement ng departamento ang ganitong PR nila. Ayan. Siyempre gagastusan, advertisement yan. Pogi sa mga advertisement ng Metro Manila Film Festival. Ang problema, mahilig mag-commit si Secretary sa mga advertising agency na sila ang mananalo ng bidding. Allah! Nabudol ni Secretary ng isang malaki at kilalang advertising agency. Allah! Jomay Paroko, Parikoy, ha? Nasimulan na ang trabaho ng project at wala pang award o bidding man lang. Aba, bagito nga si Secretary, ha? Hindi alam procedure sa mga bidding at saka awarding ng kontrata. Ipit ngayon ang advertising agency, Sister L, dahil walang kasiguran kung mababayaran sila ni Mr. Cabinet Secretary. Naku. Dahil wala namang gustong pumirma ng papel ng project. Kasi wala sa budget. Ayan. At saka baka makuha sila. Ayan. Paano pagka ginastos mo yun, hindi naman nakalaan doon. Ikaw ang pipirma, tapos secretary, hindi. Ayan. Makasuhan tapos, ka pa. papogi dun sa sa Metro Manila Film Festival. Ha? Baka kasi gustong-gusto niya magpapogi eh. Oo nga. Ewan ko, gustong... Interviewin na lang natin dito. Gusto kasing sumikat eh. Ayan. Ilik natin kay Ivana Alawi si Sikat yan. Ang Cabinet Secretary ay merong, nako, parang yung para yung in-interview yung Viva Hot Babes. Ayan. Viva Max ba yun? Ayan. Yung Viva Max na nagsabi na may tip siya. Ayun, yung clue niya. Ayan. Ang pangalan ay Miletrang ganito. Ayan. Eto naman, Cabinet Secretary, sabi natin, Bubit, ito ay merong letrang Hatche. Ayan. Ano ba? Hatche? H. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:45. Ang oras na yan ay... Sa Sofia Gans, i-congratulate ko ito aking kabat, si Noble Romeo Myong at si General John Año-Nuevo. Abay, tatanggap sila ng award as a Doctor of Excellence in Industrial Security Management. Alam ba tayo dyan, ha? Sa Philippine Society for Industrial Security International sa Okada. Tagal na hindi kumakain sa Okada. Ayan, congratulations General John Año-Nuevo, Noble Sir. At congrats din mula sa Balisong Shrine Club. At happy birthday muna kay General Alex Capiña Mista, ayan, na nagse-celebrate ng kanyang birthday sa New York. Wow! The city that never sleeps. Happy birthday din kay Oike Brad, Attorney R.D. Rene Domingo, binabati ng mga taga-TLK Kapans. Alam ba tayo dyan, Brad? Alfred Acosta, Antonio Hernandez,
At siyempre kay wedding anniversary kay Kuyang Orly D, Attorney Orly D at ating Brenda. At siyempre, ayan, happy birthday kay Colonel Antonio Insyong at Manong June Guray. At happy birthday kay ating Christine Domingo Peñano na mukhang re-regaluhan ng brand new car mula sa Toyota Alabang. Mayroon mapapahamak. Mayroon na naman mapapahamak na ating Christine, abangan mo, surprise yan, ha? Ayan. Dahil sabi na aking bubit, lalo ngayon sa Toyota Alabang, pwede kang magkakotse ng walang ilalabas na down payment. Yes, sir! Makuyang mga ating zero down payment po sa Toyota Alabang. Pwede kayong mag-uwi ng, ayan, agahan ninyo, ha? Punta na kayo agad dahil baka malate kayo, maubusan kayo, ha? Dahil kung maaga kayong pupunta sa Toyota Alabang, abay hanggang mamayang hapon, pwede na iuwi ang kotse ng walang ilalabas na pera, walang down payment. Pwede rin mag-uwi ng Toyota Corolla, Toyota Cross, Yaris Cross, Zenix, Toyota Active, RAV4 at Toyota Tamaraw. Ayan, mga hybrid, matipid sa gasolina at pogi sa kalsada at swak pampamilya. At misis, mga kuyang, perfect din panghatid ng bata sa school. Gawing school bus yan, pang long drive o pang negosyo. At hindi lang yan, may kasama pang libreng refrigerator yan. Malaking TV, ha? Ayan. Ang galing talaga ni Giselle, ha? Laki-laking TV yung bigay ni Director Lito Magno, ha? Ayan. At syempre, hindi lang yan. Aba, meron pa magre-regalo kay Giselle. Ayan, Victoria's Secret daw yan. Sa Toyota Alabang. Victoria's Secret na lingerie. Tinatanong ka anong size ni Giselle. Lingerie yata ibibigay. Sa Toyota Alabang, kaya nga Plasi, ayan. Mabilis ang proseso, madaling kausap, walang paligoy-ligoy. Lalo pagkasabihin niyo po, mahibigan na, kilala ko si Mr. Cesar Lee. Ayan, si Michael Lee. Ay, malaki ang discount nyo talaga, ha? At hindi lang yan, bukod sa zero down payment, ha? Ay, dumasalan kung sabihin yung kilala niyo si, inirefer ko kayo doon, ha? Mayroon ka palang doon, Lakay? May promo code? Yes, yan ang magic word. Sabi ni Joanna at saka Selena at si Andrew Go. Dahil sa Toyota Alabang, mas madaling magkakotse, mas magaan ang bayaran. Toyota Alabang, lagi maasahan ng pamilyang Pilipino. Lalo ngayong magbe-birthday ang may-ari ng Toyota Alabang, magpaparaffle pa siya ng Toyota Fortuner. Ayan, masasama ang listahan ni Dr. Alan Racho at Consyal Raul Aquino na nanalo ng Toyota Fortuner sa pa-Christmas at birthday raffle ng Mr. Cesar Lee. Wala pa akong nakita na. Hindi yan na dong. Ano ba yan, Lakay? Ikaw na pinipindot mo. Napipindot ko ha? Ito na nga, report mo na kay... Unahin na muna natin na kaya maswerte sa raffle na parang si Manong Milky din. Mag-aasawa na ba? Bakit naman nagtatanong ng pag-aasawa? Ito muna ang NBI na iinip na daw at panay follow-up sa arrest warrant laban kay Sara Diskaya. Nandiyan na siya sa NBI kasi Lakay, no? RH15, Giselle Recaport sa detalye. Giselle. Lakay, Sister L, naiinip na yung National Bureau of Investigation sa pag-i-issue ng arrest warrant laban kay Sara Diskaya kaugnay ng 76.5 milyong piso na Ghost Flood Control Project doon sa Davao Occidental. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, kung naiinip na raw yung ating mga kababayan, mas naiinip sila dahil hindi lamang naman daw ito yung kaso na kanilang hawak. Halos araw-araw niya silang nagpa-follow up para mapabilis yung proseso at maisilbi na yung warrant. Sabi pa ni Malyari, oras na may warrant na agad nilang isasalang sa booking si Diskaya at susuriin ang kanilang medico-legal para malaman yung kanyang medical condition. Walaan yung choice yung bureau kundi sumunod kung ipag-uutos ng korte na ilipat yung kontratista sa ibang detention facility. Ipaniliwanag ng spokesperson na kung gusto ni Diskaya na umuwi muna ngayong wala pang arrest warrant, wala daw magagawa yung NBI. Pero kung sakali, mahihirapan naman daw yung arresting team kapag wala na sa kanilang kustodiya yung kontratista ng pamahalaan. Sinabi ni Malyari na wala namang request si Sara Diskaya na umuwi muna o makita yung kanyang pamilya sa ngayon.
Ito Giselle. ang report para sa DZRH mula sa Giselle. Pilipinas, mula sa Pilipinas Lakay. So nandiyan pa si Sarah Diskay. Akala ko nakalabas na. Bumalik siya, Lakay. Lumabas lang yun, di ba, kahapon? Lakay kahapon, dumalo lang si Sara Diskaya sa preliminary investigation doon sa Malabon City Prosecutor's Office Lakay kaugnay noong kaso Lakay na isinampa ng lokal na pamahalaan. Pero after nung kanyang hearing Lakay, alauna ng hapon kahapon, ay ibinalik siya Lakay sa kustodiya ng NBI Lakay. Kailan siya palalayain kasi nagre-request siya kasi matigas na ang kutsyon sa NBI. Ayan, mahina ang aircon. Ayan, Lakay, sabi ni spokesperson Palmer Malyaris na ngayon wala pa naman daw kahilingan mula doon sa kampo ni Sara Diskaya na umuwi muna o kaya ay makita yung kanyang pamilya. Kaya't ngayon Lakay nananatili siya sa custody ng NBI Lakay. Oo nga, yung anak niya meron yatang special child. Ayan, Parang may... hinahanap na siya. Ayan. Pero di ba, Giselle, parang sinabi ni NBI Director, Acting Director, pwede naman siyang, dahil apat nila wala pa siyang arrest warrant, pwede naman siyang umuwi. Correct, Sister L, anytime. Dahil nga technically ay hindi pa, wala pa talaga dapat sa kanila, hindi ba si Sara Diskaya dahil voluntary yung kanyang pag-surrender at hanggang ngayon wala pa yung arrest warrant. Pero ang sabi ng NBI, kung gustuhin niya anytime na umuwi, wala naman daw silang magagawa. Kaya nga sabi ni Director Lito Magno ng NBI, mahal ka daw niya kaya ka nanalo ng raffle ng alaki-laking TV. Oo nga, congratulations, Grabe, 65 inches, tas may ref ka pa pala sa MBC party kagabi. Hindi magkakasya sa pintuhan ng bahay niyo ito. Kaya, kailangan mo yata ipabawasan yung pintuhan. Laki-laki nito. Meron pang ilang cubic feet na refrigerator. Oo nga, ang malaki napanalunan pa yung mo. ref mo sa MBC. Colored pa. May wifi pa. Yun ba yung kinakatok? Yung may lumalabas na yelo, ayan, at tubig, ayan, parang water dispenser. Ito pa, dahil maswerte ka daw, ayan, may nagtatanong ng size mo sa ano daw ang gusto mo sa Victoria's Secret, ha? Sabi ni Kuyang Plasi, ayan, at saka ni GQ, ayan, Mare, pantulog na lang hingin mo. Pantulog, ayan. Pantulog. Sabi nga ni Inay Malu Cabral, ready na daw na lumagay sa tahimik. Sabi ko, mga 3 to 4 years from now pa. Ang tagal naman. Ang tagal naman, no? Baka ma-expire diyan. Baka mauntog at maghanap na iba, ha? Ayan. Pero sabi ni Kuyang Plasi, ano daw ang size mo sa tibak? Ayan. Ano ba yun? Lakay, ano ba yun? Wala. Makati yata sa wet po yun. Oy, paalam ka na. Congratulations sa Giselle. Nahawa na kakimanang Milky na... Oo nga, mukhang nakuha mo yung swerte. Ang baba ng handicap nila sa handicap sa raffle, Tisoy Oliveros, ha? At bossing Michael Gaya. Abay, nasa last hole na raw sila sa Manila Golf. Buti pa kayo, Ayan, Ninong MG. Thank you. Uy, nabawi. Nakailang bird din, nakailang par na kayo, ha? Mga bossing. Lakay, nabawi yung medyo hindi swerte ni Giselle nung nakaraan. Kasi nung pa-party sa atin ni Little Mayor, di ba Mare, beer yata ang nakuha mo? Ganon, Hindi nagiinom, pero... beer yung nakuha niya, Lakay. Teka muna, speak of paraffle at saka mga regalo, may panawagan na ako, Sister L. Ano yung panawagan Para mo? po sa mga nagre-regalo po, pwede po ba lagyo ng pangalan kung kanino galing? Ayan. Wala kasi nakalagay yung Oo, iba. minsan wala magsisimba pa naman ako sa Baklaran para ipanalangin yung mga... Ipagdadasal kayo nila. Ayan. Na sana ay biyaan pa kayo ng maraming blessing. Ayan. At sabi nga, Miss Giselle, Sister L, the more you give, the more you receive. Ayan, so, diba? everyone is welcome. So, Hindi, salamat po sa lahat ng mga nagpapadala. Sa mga Grabe, nakaalala. nakakatuwa po. Salamat Thank you very much po sa inyo lahat. Di po namin kayo maisa-isa at maraming salamat po at si Lord nang bahala sa may inyo. you have more blessing. Ayan, Director Lito Magno, ayan, abay maraming nagrereklamo, pinili mo daw talaga si Giselle doon sa bunutan.
Sinilip. Nakaipit daw sa daliri. Ruleta kami. Ruleta ba? Ayan. Akala ko inipit sa daliri. Walang dayaan, nakaruleta. Okay nga, Ruda. Congratulations, Miss Giselle. And Merry Christmas. happy wedding. Ayan. Huh? Hindi pa niya. Hindi pa ba? Nagulat ako. Okay. Bye, Sister El. Thank you. Merry Christmas. Ito si Giselle Ricafort. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Si Manang Milky, naswerte rin mababa ang handicap sa raffle, mga golfers. Ang mga patutsada daw ng artistang si Pokwang sa road rage incident na kinasangkutan ng kanyang kapatid. Sinagot yan ni Congressman Tere Ridono kasi lakay yung nambatok. Inamin niya na kapatid niya daw yun. RH12, Milky Rigunan, Manang Milky. Mr. El at Lakay, hindi man pinangalanan, alam ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na siya ang binabatikos ng komedyanteng si Pokwang. Sa mga patutsada ni Pokwang, sinabi nito sa kanyang SOCMED post na isang lawmaker ang sumasakay lang sa insidente ng road rage sa halip na pagtuon ng pansin ang mas mabibigat na problema ng bansa. Ayon kay Ridon, bilang miyembro ng House Committee on Transportation, hindi lamang niya tungkulin kundi responsibilidad na papanagutin sa batas ang mga barumbado sa kalsada. Sabi ni Ridon, hindi si Pokwang kundi ang kapatid nito na si Carlos Subong ang dapat humingi ng patawad sa grave threats, physical injuries at engage in acts of child abuse laban kay Crispin Villamor at sa anak nito sa kasagsagan ng road rage incident sa Antipolo. Sa viral video, pinagmumura at sinapak pa sa ulo ni Subong si Villamor habang umiyak naman sa takot ang batang anak. Tinatanggap ni Ridon ang banta sa kanya ni Pokwang na sasampahan ng cyber libel at cyberbullying dahil na inilabas daw ng kongresista sa kanyang mga SOCMED post ang litrato ng kanilang pamilya. Giti Ridon, ang viral video at larawan ni Subong ay kalat na sa SOCMED. At bilang mamabata, sinabi ni Ridon, kailangan malaman ng publiko ang identity ng mga abusado sa kalsada at nananakit sa mga ordinaryong mamamayan. Ipatatawag ngayon Lakay Sister L sa LTO si Subong at ayon kay Ridon, magtutungo din doon ang kanyang team para tiyakin na mabibigyan din ito ng due process matapos ng permanenteng kanselahin ang kanyang driver's license. Milky. Ako, New Kriguna, yes, Akay. Ayan, mabibigyan daw ng due process yung si Kuya magkakariton kung mababatukan din niya itong kapatid ni Pokwang. Gagante. Oo. Gagante. Totoo yan, Lakay. Ganun na halos di ba? Halos makaganti man lang daw. Yung si Manong kay Subong nung batukan noong nagkaroon ng road rage incident sa Antipolo. Kaso yung trauma sa bata kasi yung dito, yung issue. Kita mo doon sa video, di ba, Sister El? Yes. Na talagang takot na takot yung babaeng bata. Umiyak. Umiyak, lakas ng iyak ng bata. Okay, nga Rod, ano na panalunan mo kagabi? Wala Di na yata pumunta sa Manang. Wala ba? Akala ko gift check. Maraming salamat, Manang Milky. Ganda umaga lang kay Sister El. Ako si Milky Riguna, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky at congratulations muna kay DOJ Undersecretary Jesse Andres. Ayusek Malacanang boy ka na ngayon Abay, inappoint ni siya bilang Deputy Executive Secretary for Legal Affairs ng Office of the Executive Secretary. Hindi pala, ayan sa Office of the Presidential Council na dating posisyon ni Senator Enrile na ang inappoint ay si Attorney Annalisa Logan. Ayan. Ito yung nakalaban ni Ombudsman Boyeng sa Ombudsman. Sa Ombudsman. Ayan. At congrats din kay Attorney Alimar Mosquito. Ayan. Bilang bilang Assistant Secretary sa Office of the Executive Secretary. Ayan. Ito na ang report mula sa ating Your Business is Our Business. Your business is our business. Teka muna. Si Boy Gonzales Lakay. Si Boy Gonzales Si ba? Boy Gonzales muna Lakay. Puntahan muna natin si Yorme. Kala ko nag-report na yan kahapon. Hindi pa. Pasok na natin. Ilang vendor ng karne ng baboy sa Obrero Public Market sinita dahil sa pabago-bagong presyo. Nako, bawal po yan Dapat yung SRP lang. RH29, Boy Gonzales, boy.
Israel Lakay dayo nagsagawa nga ng inspeksyon ng Department of Agriculture sa Obrero Public Market sa Blooming Creek, Santa Cruz sa Maynila. Pinangunahan ni Department of Agriculture Assistant Secretary Genevieve Bagibara ang Special Joint Price and Supply Monitoring kasama ang ilang tawan ng DA at Department of Trade and Industry at lahat ng mga membro ng Philippine National Police. Sa kanilang pag-ikot, nasita at kinuwestiyon ni Gibara ang ilang vendor, particular mga nagtitinda ng karne ng baboy, matapos napansin nga may biglang pagbabago ng presyo. Ayon kay Gibara, batay sa sinagawang monitoring, nasa 440 pesos kada kilo ang karne ng baboy. Ngunit bigla itong bumaba ng 360 hanggang sa 380 nang dumating ang inspeksyon ng ahensya. Dahil dito, sinabi ni Gibara na hihingi siya ng tulong sa kapulisan upang mas maigpit na mabantayan ang mga pamilya. Hingin din nila ang kooperasyon ng market administrator para sa regular na pag-update ng presyo ng mga bilihin. Aminado naman ng may-ari ng tindahan ng karne ng baboy na nagkamali sila na paglalagay ng price list. Ipiniliwanag din ito na karaniwang tumataas ang presyo ng karne tuwing holiday season. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa, Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Ito, swerte rin to. Nanalo din ng refrigerator ito, ha? Ayan, Boy Gonzales. Ayan, ewan ko lang kung nabenta niya, ha? Ay, good morning, Kapitan Rex Kayanong. Ayan, nanood daw siya. Ayan, Ay, good morning, habang humihimas na manok na panderby. Ay, Dr. Freddy Pagdero, yan sabi ko sa iyo, di ka nagkukonsulta sa akin, eh, ha? Sana yung binili niya doon sa yung kotse doon sa anak niya ay sa Toyota Alabang na. Ayan, di ka kasi nagsasabi, eh. Ayan, good morning, Noble John Samaniego, ha? Ayan, hindi daw niya kliyente si Sara Balabagan, ay Sara Diskaya. Ayan. At good morning po kay Bishop Ephraim Potagana. Ayan. Abay, mukhang papasyal dito sa atin. Ayan, Mr. Michael is my guy. At si ading Avic Amarillo Villar. Hi, Miss Avic. At Kuyang Rene Casibang. Ayan, congratulations, Senior Warden. Ha? At ganon din si Dr. Ruel Aguila. Ayan, Mrs. Archila Dores at Vic Lima. Sabi ni Vic Lima, white duck yung uniform na yan, roommate. Ayan. At, congratulations sa Justice Danton Beser, ha? Di ka nagpaparamdam, director ka na pala sa SBMA, ha? Ayan. At binabati natin si Judge Boyet Mapili, ang Senior Warden-elect ng Hustisya Masonic Club. Your business is our business. Ang Ayala Land, binenta na ang 50% stake ng Alabang Town Center, Lakay. Ibinenta na Ninang Yoli Crisanto Sobel de Ayala. Ayan, Ninang, good morning. 50% Lakay, ha? 50% yung binenta. Ganon. Kanino binenta? Hindi ko lang alam Kay Lakay Lucio kung kanino eh. Alamin natin sa report ni Miss Sofia Gans. Sofia. Baka saldi ko. Ayan. Nakatakdang ibenta ng property giant na Ayala Land Incorporated ang 50% stake nito sa operator ng mall na Alabang Town Center sa halagang 13.5 billion pesos. Lumagda ang Ayala Land ng share purchase agreement sa joint venture partner nitong Madrigal Group, ngunit kailangan pa ring sumailalim ng transaksyon sa customary closing conditions. Sabi ng kumpanya, ang maliliko mula sa pagbenta ay magpapalakas sa kanilang leasing portfolio at magbibigay ng return of capital sa kanilang stakeholders. Ang naturang sale ay sumasalamin sa diskarte ng ALI sa pagdevelop ng assets, pag-stabilize ng operations at pag-monetize nito sa pinakamainam na halaga o optimal valuations para mapalakas ang kita ng shareholder. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 58 pesos and 72 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sofia. At yan na po ang,
Tapos overtime natin. Wait lang, Lakay. Happy birthday sa pamangkin ko, Yonabel. Sino? Hi, Yobi. Happy birthday. Sa Ayan. Batangas to, Lakay. Happy birthday, Ineng. Sabi nga, Ineng tawag sa kanya. Ineng, ikaw Sabi, ga- inaanak ko siya, Lakay. Ikaw gaining ay magpapabaray. Ako po si Deo Makalma. Sister El po, Elena, Pity. Stay safe, everyone. God bless po. Susunod na Operasyon Tunong Wonder Woman, Miss May Binauhan na oras. Tumpak na oras. Alas 10:15. This time check is